Sa English ay betray. Nung tinagalog, ipinagkanulo. Pero ngayon, hindi na tayo masyadong nasasaktan sa salitang ipinagkanulo. Palitan natin, traidor, para mas maliwanag. Traidor. The sin of Judas is not just about betrayal. It is treachery. It is making something appear good when you're preparing for something evil and wrong. Hindi lang ito betrayal. Ito ay pagtatraidor. Meron akong 3 tanong. Una, nakaranas na ba kayong matraidor? Pero ang totoong tanong ko ay, ang pagtatraidor ba ang pinakamabigat na kasalanan? Ang sagot, hindi. Hindi ito ang pinakamabigat na kasalanan. Kaya kung ikaw ay natraidor, dapat magpatawad ka kasi hindi yan ang pinakamabigat na kasalanan. Is treachery, is betrayal the greatest sin? The answer is no. What is the greatest sin? It is despair. It is not trusting God who is rich in mercy. It is believing that you are beyond forgiveness. It is believing that the mercy of God cannot change you anymore. That is despair. And that is the greatest sin. You know why it is the greatest sin? Because you will not ask for forgiveness anymore. And if you do not ask for forgiveness, how can you be forgiven? Balikan natin ang unang tanong. Ang pagtatraidor ba ang pinakamabigat na kasalanan? Kung ikaw ay naging traidor, pwede pa. Pwede ka pang bumangon. Kung ikaw ay nagtraidor, nagloko ka ng kaibigan, niloko mo ang magulang, niloko mo ang opisina, niloko mo ang teacher, pwede ka pa rin magsimula basta humingi ka lang ng tawad. Treachery is not the greatest sin. The greatest sin is despair and not trusting that God loves you so much that He is willing and ready to give you infinite chances. Second question. Si Judas ba ang kahuli-hulihang traidor? Katabi niyo meron pa . Madaling makita yung traidor sa kapwa-tao. Pero hindi ko lang talaga masabi. Pag-uwi niyo mamaya, pagpunta niyo sa banyo at humarap kayo sa salamin, sabihin niyo dun sa makikita mo sa salamin, isa ka pa. Sapagkat si Judas ang hindi huling traidor. At kapag namatay na tayong lahat, hindi pa rin mamamatay ang huling traidor. Sapagkat ang pagiging traidor ay parang minana na natin sa ating pagiging tao. Kaya kapag ikaw ay nakaranas na matraidor, kapag ikaw ay nakaranas na lokohin at pagplanuhan ng mukhang maganda pero kasuklam-suklam pala, sabihin mo na lang habang umiiyak ka, bagay lang sa akin kasi ang traidor galit sa kapwa traidor. Ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw, ganon din ang kapatiran ng mga traidor. Kaya pag tiningnan mo kung kanino ka nagagalit, ang iyong pagiging galit ay extension ng iyong pagiging sarili. At ang ibig sabihin noon, kung galit na galit ka sa traidor, ibig sabihin may kakompetensya ka, kaya ka nagagalit. Judas is not the last traitor. Judas is not the last betrayer. And the sin of treachery
The sin of betrayal continues to our day. Sapagkat ang pagtataksil, ang pagtatraidor ay hindi palaging mayroong 30 pieces of silver. Ang pagtatraidor ay hindi palaging lalaki humahalik sa lalaki, katulad ng paghalik ni Judas sa ating Panginoon. Ang pagtatraidor ay mas sophisticated na ngayon. Maaari tayong magplano, maaari tayong mag-isip ng kung ano-ano, magpaganda, subalit sa kahuli-hulihan ay ginagapang mo ang iyong kaibigan. Ang second question, was Judas the last? No. I am actually in that company. Third question, was Jesus the last one betrayed? Is Jesus the last one who endured treachery? Siya ba ang kahuli-hulihang nakaranas na matraidor? At ang sagot pa rin ay hindi. Subalit, hindi lahat ng natatraidor ay gumagaya sa Panginoon. Sapagkat dahil ang Panginoon ay walang dugo ng pagiging traidor, dahil ang Panginoon ay walang dugo ng pagkakanulo, ng panloloko, nagpagpaplano ng masama, nagmumukhang maganda, wala siyang dugong ganoon, wala siyang DNA na ganoon, walang chromosomes na ganoon. Kaya, noong siya ay makaranas ng pagtatraidor, napakadaling magpatawad sapagkat hindi niya kailanman ginawa yon at hindi siya galit sapagkat ang kanyang puso ay puso ng awa at pag-unawa. Is Jesus the last one? No. But Jesus should not be the last one to forgive traitors. Hindi pwedeng magtapos ang pagpapatawad sa mga traidor sa kamatayan ni Jesus. Because all of us who have endured treachery, following the footsteps of the Lord, must choose to forgive, must choose to start again. Kung ang despair ang pinakamabigat na kasalanan, ang pinakamabigat na kasalanan mo sa iyong sarili ay tumanggi kang patawarin siya. Ang pagtangging magpatawad ay hindi patungkol doon sa nanakit sa iyo. When you choose not to forgive, you punish yourself added to the pain that your victimizers have done to you. In other words, people who forgive themselves do themselves the big favor of being happy again, of starting all over again. Tatlong tanong pag-uwi. Sabi ni Father Alan, Sharon ninyo. Ang unang tanong, ang pagtatraidor ba ang pinakamabigat? Hindi. Ang pinakamabigat ay masiraan ng loob at sabihin mong, wala na talaga akong pag-asa, hindi na ako patatawarin ng Diyos. Si Judas ba ang huli? Hindi. Magkatropa kami. Si Jesus ba ang huling nasaktan? Hindi. Pero nahihirapan akong magpatawad katulad ni Jesus. Sa kalagitnaan ng mahal na araw, let us recognize Judas is me. But let us also say, Jesus is me. I have the strong power to hurt, but I have also a stronger power to forgive.